So, welcome sa part 1 ng ating weekend charting at pag-usapan natin yung ating mga stock request yun. So, nag-poll tayo ngayon sa Facebook at ito yung mga stock request nyo. Yun. At nasama rin natin yan. Yun, ito na. Part 1, Nickel, MWC, MBT, TEL at Lotto. Number 2, mamaya part 2 is SDC, OGP, RCR, SMPH at Ali. Okay. So, start tayo agad sa number 1. Si X natin to. Yun. Si Nickel. Yun. Nickel na-remove sa PSE. Actually, ano lang to eh. Pabalik-balik lang. Ayun. Na-remove sa PSE. Ubus yung selling. Tapos, yun. May buying na ulit. Okay. Hanggang saan ang bounce? Pag chinek natin yung technicals, ito kasi ay 2020 pa. Ito. So halos lahat na dyan naipit. Nandito na ang naipit. Yan. 260 or 290 na dyan ang mga ipit. Ngayon, mayroon siyang probability na magbigay ng dividends na around sabihin na natin kung tutuloy yan, 0.11 at sa current level pero ang inaantay na mga 3% or 3 to 4% na lang yung inaantay nating dividends. Okay din naman dahil binili natin sa rebalancing at yun 19% na plus another konti pa o di around 20+% gain, no? Okay pa ba to? Well, I think sa global, hindi rin maganda ang presyo ng nickel. Pero pag chinek mo sa spot, nandito ang presyo niyan. So, technically, may chance yun na mag-recover hanggang dyan. Ang tanong ay kung kailan. Hindi yan this week. Okay? So, anyway, nagdi-declare naman ng dividends yan around March 13. So, mayroon pa tayong mga 1 month pa bago mag-declare ng dividends. Medyo matagal pa. To. At previously, bumagsak muna. Tapos, saka nag-announce. Okay? So, kung gain na kayo dito mula pagkakabili, pwede na magbenta kasi parang nagko-consolidate na. Pero kung you think na kaya nyo mag-hold ng konti pa, o di antayin natin kasi baka naman mag-test hanggang dyan sa near 3 pesos. Okay? Check natin si Nickel. Yung Nickel, ang kanyang fair value is 4 pesos. Upside is 54. Hindi naman naabot ng 4 yan ngayon. Trading buy, neutral tapos hold yun. Dito 8% ang dibs niya kasi twice nagbibigay. Ayun. And then pangit pala ng earnings. So, sabihin na natin 0.1 na lang ang ibibigay niya kunyari dahil hindi naman masyadong maganda. Mga 3% nga. Okay. Okay naman so far. Value 2.7. Okay lang. Income growth 2025 mababa. This year baka miss estimates yan. Pero price din na yan. Okay, so yun lang for nickel. Quick bounce hanggang 3. Pero pag bumagsak sa current level, lock na ng profit. Next, MWC. Breakout to, MWC. Dahil may rumors of inclusion sa FTSE. Halata rin naman sa volume. Dapat dito yan kasi madaya. Pwedeng ito lang yan. Ayan. Breakout dyan. Okay, so ganda ng breakout dito sa alsin natin to. Ayun o, breakout. With convincing volume. Actually may, kung nag-aral kayo ng TA, diba? Ayan o. Sideways. Tapos massive volume dun sa tuktok.
Ayan, ganda ng setup. Tapos breakout, volume, di ba? Breakout din dito. So hopefully, magbigay ng retest bago mag-get ulit. Okay, so yun lang. Ganda ng technicals. Overbought. Kaso second liners, kaya pwedeng magstay na overbought. Ilang percent siya kahapon or mula sa breakout? Ang galing, 10%. All buys, 3% dividends. Hindi lang. 1.12. 36, 37. Okay. Laki. Laking earnings. Ayun, tama. 3% nga. Yield. Earnings above estimates. Tas next year goods din. PE. Medyo forward-looking. Maganda. Pero based sa current overvalued, kaso forward-looking maganda kasi yung earnings so baka may chance, no? Target price 29. Tingnan natin, lampas na overvalued nga to. Average, tingnan natin 32. Medyo dikit na sa 32. Pero kung alam niyo naman kung rebalancing na pwedeng lumampas yan. Okay, so yan lang, MWC. Ganda ng earnings, no? 100%. Check natin kung totoo. Hindi 100% yan. 36. So may chance yan na magbigay ng mataas na dividends. Okay, so yun lang, MWC. Habang tayo ng pullback. Next, MBT. MBT, lakas manakot. No? Binasag yung support na 70. Nag-60 siya 67 pa. Hilahin natin to. Yun talaga ang support niya. Ngayon, hilahin din natin to. Yun, matakot na tayo dyan. Kasi mukhang mukhang downtrend yung kine-create niyang channel. Downtrend channel na. At almost dikit na sa resistance. So at this point, baka mag-resist na naman yung 70. Kaya yan. Mga 74. Baka mag-resist yan dyan. Okay, ngayon nag-doji po. Undecided pa. Pero malapit na mag-declare ng dividends, no? Kaya malakas na. Ang announcement niya is Feb 22 last year. So, mga 10 days na lang. More, yung mga ganun. 10 or more. So, kaya may nag-speculate na. So, diskarte dyan is buy the dip, no? Hopefully, kung babagsak pa siya, sell some. Or buy some, no? Yan. Below 70. Pero in 10 days or 12 days, baka naman mag-consolidate na yan dyan while waiting sa announcement. Tapos, parang gano'n, no? Ito, yan, ganyan. Itong gap up na to. Announcement to. Yan. Announcement. Anong yield niya? 2 plus 256 plus 3, 5, 6% yield, no? So, ito, rally siya ng, ayan, hanggang 8%. So, kung ulitin niya yan, 150 tsaka 350. 350, layo. Ayun, hold nyo na lang. Malapit na naman, no? 5%. So, pwedeng mag-breakout yan dyan.
kung magbibigay ng dividends. Pero I think yes, magbibigay yan. Dahil maganda naman ang kanyang earnings. Ayun, no? Above estimates din. All buys. Target price is 86. So, baka kahit mga 82. Pero sobra na yun. Yung yung dividends lang. Let's see. Anyway, hindi natin masasabi. Basta yan ang target price niya, 86. Next is TEL. TEL, dun sa mga nagtanong at nag-PM, congrats. No? TEL. Dito natin yan binigay sa ilalim, below 1.3. Kahit sabihin natin 6% or 3%, sure naman yun, no? Plus, may incoming dividends ka pa na 3% ulit. 46 pesos. O kaya safe. Yun, no? 3% ulit, no? So, talagang ganun. Okay. Ngayon, ang kanyang formation is yan. Head and shoulder. Yan. Actually, retest to dito. Kung may gusto nyo to, yan, pwede kayo dyan mga 1,330. Pag nabasag yan, di balik yan dito. Pero kung bubuo niya yung pattern na yan, head and shoulder, okay yan. Tapos, ang target natin dyan, technically lang, technically. Yun. So, magkano yan? Sakto lang, di ba? 1,438 or 1,440 ang target. Okay? Okay naman ang kanyang technicals. Kanyang target dito, ang average or ang average is 1.6, no? 1.6 ang target price. 31% upside, all buys din at 8% tip. So, goods din talaga. TEL, no? Patience lang. Magkano yung i-declare niya ngayon? Mga 3%. Okay, so that's for TEL. Good earnings. Di pala, below estimates, pero maganda ang dibs. Ayun. Next is last for part 1 is Lotto. Actually, Lotto is not my picks, no? Kay Sir Shane to. So, wala akong alam na catalyst dito. Pag binasa mo yung kanyang research is walang nagko-cover. So, technicals lang tayo. Pero again, maganda yung technicals niya. I think may research dyan si Sir Shane. Kung nasa Discord kayo, tanong nyo kay Sir Shane. Mayroon siya dyan. At nabili niya yan sa ilalim pa. Kasama dun sa yung nag-consolidate, yung nag-post, halt, tapos recover. Yun. Tanongin nyo lang siya sa Discord, no? Pero sa akin, ay wala akong study dito. Pero technically, malapit na sa resistance. Yan, kung babasagin, edi congrats. Maganda rin yung volume dito sa rally na to. Tapos konting pahinga. Ayun, konting pahinga. Volume na naman. Ang masasabi ko na lang, pag tumama dyan at nagpahinga uli, yun na yung entry point para sa next breakout dito. No, kung may catalyst talaga. Okay, so yun lang. Speculative play at medyo medyo maliit yung cap at daily turnover, kaya pwedeng mag-ingat. Okay, so yun lang for part 1. I hope nakatulong tayo sa inyong trading decisions, kung anong gagawin nyo sa mga stocks nyo. Mamaya pag-usapan natin itong ating part 2 stocks. Yan. So thanks for watching. Kita-kits sa part 2.